Nang magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampiti at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipina! Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba namay nagkibit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Huli ang nangyari, pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. ang tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain ninyong ng isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal? Kung dasalin ng aba, Ginoo Maria, ay hindi man lang humihinto sa sumasa iyo. At sa Santa Maria ay hindi man lang humihinto sa makasalanan na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Tinuruan ni Hermana Penchang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na sinulat ng isang praile. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Huli. Nang dumating ang Cabeza sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito, pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos nakapagsalita sa buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan.
Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman, at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Marahil ay mga pinadala ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan, may dala rin akong mahahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Kabesang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga alahas ng aking anak, at ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon. Makailang isara at ibukas. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Kabesang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100? 500 piso. Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguhi sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap.